Noong 2019 biglang iniwan at pinabayaan ang malaking Italianong palasyo ng pamilyang Giovanni sa hindi malamang dahilan. Ang lugar ay nasa iisang pamilya mula noong nagsimula akong manirahan dito noong 1800 Siyamnapuds. Ang palasyo ay halimbawa ng ika-18 siglong arkitektura. Pinalamutian ng mga inukit na batong estatwa at magagarang disenyo. Ang mga hardin ay puno ng malalaking estatwa na nagpapataas sa makasaysayang dangal nito. Sinigurado ni Ginoong Alessandro Giovanni na manatili ang palasyo sa kanilang pamilya at ito ay naipasa na sa mga henerasyon mula noon. Sa dulo ng ika-20 siglo dito, tumira ang huling henerasyon ng magkakapatid na Giovanni. Magkakaiba ang hilig ng bawat kapatid, isa'y kilalang tagagawa ng musika, isa'y talentadong manunulat, at isa'y matagumpay na negosyante. Nakatira sila sa palasyo kasama ang pamilya, laging may musika, kwento, at masasayang pagtitipon. Noong 2019 nagbago ang lahat. Tahimik na ngayon ang dating masiglang palasyo, walang bakas ng pamilya. Kakaiba ito dahil bata pa silang lahat at iniwan ang mga gamit sa palasyo. Kumalat ang tsismis at alamat tungkol sa pagkawala nila pero walang nakakaalam ng totoong kwento. Nabigla kami pagpasok sa loob. Parang kahapon lang umalis ang pamilya palabas ng pinto. Naiwan pa rin sa kanilang lugar ang mga personal na larawan, gamit at antigong kagamitan. Nakakagulat, nakita namin ang buo niyang recording studio. Kumpleto ang mga instrumento at kagamitan, hindi nagalaw mula nang iwan niya. Samahan kami habang sinusuri namin ang kasaysayan at lihim ng palasyo ni Giovanni para tuklasin ang kwento sa likod ng biglaang pag-alis ng pamilya. Maligayang balik sa Bros of Decay. Ako si Leslie at narito si Ginoong Danny sa likod ng kamera. Kamusta sa inyong lahat? Danny, sana naman tayo napadpad ngayon. Muli, Ngayon, nasa maganda tayong bansa ng Italia. Italia, may isa na naman kaming kamanghamanghang palasyo na ipapakita ngayon. Tahanan ito ng pamilya Giovanni, isang palasyong itinayo noong ika-18 siglo at tinirhan nila mula ika-19 na siglo. Saan ba tayo magsisimulang ipakita ang lugar na ito? Dito mismo sa entrance hall, eksaktong nasa likod mo. Iyan ang pangunahing pasukan, ang engranding pintuan papasok sa lugar na ito. Iyan din ang magdadala sa likod at harap ng bahay na ipapakita namin sa dulo ng video. May pribadong kapilya rin doon para sa mga naiwan. Magiging kamangha-mangha ito at siguradong sulit ang paghihintay hanggang sa dulo. Oo, may mga larawan kami ng bago at pagkatapos na nakakabaliw, huwag palampasin. Mayroong libo-libo at libo-libong mga larawan sa buong lugar na ito. Talagang nakakabaliw. And pwede ba akong magsabing isang bagay? Kung gusto ninyong makita ang mga larawan, ang bago at pagkatapos, tingnan ninyo ang aming social media. Nagpo-post kami ng mas maraming content doon. Kaya, sige, tingnan ninyo. Sulit talaga ito. Tara na, Danny. Excited akong ipakita ang lugar, mga tao, at ang ground floor na tinatayuan natin. Kasama rin ang entrance hall sa common area dahil 3 pamilya ang tumira rito noon. Kaya tingin ko, dito lang dapat tanggapin ang bisita, tama? Karaniwang silid lang, tingnan mo kwarto ko o... Makikita mo, may kakaibang kasangkapan at magagandang elemento sa silid na ito. Heto, Hindi natin pwedeng palampasin ang napakalaking painting na ito. hindi yan painting, tapestry yan. Hindi talaga painting yan. Ito ay isang alpombra na pininturahan. Ay wow! Grabe ang lupit. Sa kasamaang palad, medyo nagkakamolde na ako dito. Oo, pero napakaganda talaga nitong piraso para ilagay sa may pasukan ng bahay. Grabe at parang isinabit lang ito kung saan.
Kamangha-mangha talaga dito, lalo na kapag ang upuan ay pinaghalo ang ginto. Oo, tama, sa harap nito. Wow! May mesa sa gitna para sa kape, kung saan binibigyan ng inumin ang mga bisita habang naghihintay sa may-ari. At ituturo ko mismo sa kisame. Nasa Italia tayo, kaya ganun ang patakaran. Sa Italia, laging tumingin sa itaas dahil doon ang aksyon. Gusto ko talaga ang ganitong kurbadong kisame. Tingnan ninyo. Masasabi kong isang arko ang estilo nito. Oh, pero magkakaibang arko. Oo, maganda ito. Ang disenyo sa bawat arko ay maganda. Akala ko ilaw lang ito, pero kandila pala. Dani, may kandila at ilaw dito. Kawili-wili, parang side lamp. At dito naman, isang magandang upuang may upholstery sa tabi ng mesa. Ito naman ay, Oo! pati na rin ang upholstery tulad ng kutsyon ay napakaganda. Sa kasamaang palad, medyo nagkakabuhaghag na. At pagkatapos, ang likurang pinto ng bahay doon na papunta sa likod na hardin. At literal na punong-puno ng mga estatwa at kung ano-ano pa ang buong hardin na iyon. Ang harap ay may likod. Likod lang talaga yun. Katulad lang ito ng upuan doon. Maganda at mahaba ang chassis. Hindi ko alam kung pwede sabihin yon sa Italia. Oh, bakit hindi? Ganyan ang Pranses na upuang pahiga. Grabe, perpekto ang pagkakagawa ng kahoy dyan. Oh, napakaganda talaga niyan. Ngayon, nasa ilalim tayo ng hagdang paakyat sa itaas na palapag na isa ring obra maestra. Wow, hindi na ako makapaghintay na dalhin kayo doon sa itaas. Pero mamaya na yan sa video. May ipapakita pa kami sa inyo dito. Oh, Isa pang magandang parol. ilaw na pang land fixture, mga kabit ng ilaw. Oh, sa tingin ko, Hindi ko alam. iba ito sa lahat ng nakita ko noon. Oh, kakaiba ito. Napakagarbo nito. Napakaganda. Ilaw at dekorasyon siya na napupuno ang pader. Ang ganda, ang ganda. Oh, Tingnan mo, 4 ang ilaw sa loob at maganda ang ukit sa baba. Wow! At ito ang isa sa mga unang larawan na ipapakita namin sa inyo dito sa lugar na ito. Maraming dating nakatira rito pero hindi namin alam kung sino sila kaya medyo mahirap. Sa tingin ko nandito rin siya sa likod ng hardin. Siguro isa siya sa dating may-ari. Walang impormasyon doon. Oh, may eksena ng aktibidad kahit dito. Dani. Wow! May parehong ilaw din sa kabila ng kwarto. Oh, pareho talaga. Oh. Mukhang kakaibang antigong hindi pa natin nakita dati. Pantay ba ito? Oh, totoong kahoy yan, di ba? Oh, sa tingin ko hindi ko alam. Wow, tingnan mo dito. Nakakalungkot na nandito pa rin ang mga litrato ng mga bata sa magandang display na to, sa college na to. Mas maraming litrato ng pamilya rito. Na lumikha ng ingay. Baka kasi walang laman ang kwarto. Oh, Mexico. Oh. Hindi ko alam ang gamit ng kwartong ito dati. Parang sala ito, di ba? Hindi ko alam. walang laman, di ako makalagay ng kahit ano. Hindi naman lubos, tingnan mo. Mas maganda itong ilaw sa pader. Ang ganda talaga niyan. Ang mga ukit sa kahoy ay Grabe. iba talaga. At dito rin, ang mga kisame ay dinisenyo sa isang natatanging paraan. Ay wow, gusto ko yung mga bulaklak sa gitnang bahagi na to. Grabe, ang ganda. Oh, Sobrang detalyado. walang laman ang kwarto. May isang malaking banga sa sulok, sa tingin ko. Para ba ito sa imbakan ng alak? Ano sa tingin mo? Hindi naman. Wow, ang laki niyan. Mayroon pa ring laman sa tubig na may kung anong nakakadilim sa ilalim. Sige, marami pang boteng alak dito sa kwarto.
Tingnan mo yan. 1,974. Danny, oh malamang napakagandang alak niyan. Ayos. Gusto ko matikman yan. Na. May nakita yata akong iba sa sulok. Oh, parang imbakan lang ito. Dahil parang nakatambak lang ang mga gamit dito. Pero may nakikita akong hugis ng piano doon. May grand piano sa gitna. At ilang mga guhit sa dingding. Hindi gaanong interesante. Oh, kasama ang kaso ng gitara ni Rampart, magagandang kasangkapan dito. Oh, magaganda ang mga ito. Mayroon pang mga guhit o mga mapa. Sige. Gusto mong pumunta sa susunod iyon. Sige, dumaan tayo sa kwartong ito. Ipakita mo sa akin ang natitirang bahagi ng ibaba. Isa pang halos walang laman na kwarto. Sasabihin ko, dito sa ibaba. Oh, Oo, parang hindi na nila masyadong ginagamit ang bahaging ito ng bahay sa ibaba. At mukhang inalis na rin nila ang ilang gamit. Oh, baka inalis na nila ang ilang gamit. Oh, mukhang ganun nga. Oh, ganun. Hindi marami pero laging may kisame. oh. Malinis na malinis. Ito ay isang bagay na hindi nila kailanman kayang alisin. Oh, Mananatiling maganda magpakailanman. isa sa gusto ko sa Italia ay makita ang mga kisame. Oh. Larawan ng bakasyon. At dito may isang babae, kasama ang isa sa mga bata. Oh, Denny, tingnan mo yan. May tuta pang naiwan. Ang cute-cute niya. Anong meron tayo dito? Oh, may banyo pa sa gilid dito. Tapos may malaking upuan sa kanto dyan. Sa hindi ko alam na dahilan, talagang nakatago ito ng maayos. Dito, meron pa tayong isa pang kwarto. Parang ito ang dating kainan noon. May ilang kasangkapan pa rito. Maganda-ganda pa ang mesa. May mga upuan dito, pero mukhang hindi nila ito madalas gamitin. Oo, parang ginagamit lang ito sa mga formal na hapunan tulad ng Pasko or espesyal na okasyon. Tama, kasi makikita niyo mamaya na may kanya-kanya silang gamit, kaya siguro para lang ito sa malalaking okasyon. Tama. Isa pang ilaw sa pader. Wow! Gusto ko yung detalye. Nakita mo sa gitna? Hindi ko pa nakita. May mukha sa gitna. Oo, Ang galing nun. yung kakaibang upuan, nandito pa rin sa sulok. Tingnan mo rin itong fireplace. Makikita mo na sa paglipas ng mga taon, pininturahan ito. Kita mo yung mga patong ng pintura at ang ayos nito. Oo. Ang ganda talaga ng fireplace na yan. May parang metal sa ibabaw, pero gawa talaga sa kahoy. Parang may ukit ng kahoy sa loob nito. Maganda siya. Di ko sure kung pintura o kahoy. Hindi, plaster lang yan. Parang pininturahan lang. Oh. Tingnan mo yung lalaki. Oo, maganda ang kwarto. Tingnan mo na. Walang cabinet ng pintor. Oo. Siguradong malaki ito. Sa tingin ko, bagay ito sa kwartong ito. Oo, at parang para lang talaga itong display ng kung ano man. Oo. Siguradong dito nila nilagay lahat ng pinaka-pinagmamalaki nilang gamit. At pagtingala, May manok doon. may mga ubas dito. Ubas dito. Siyempre, nasa Italia tayo, laging may ubas. Ubas, mga manok. Manok at ubas. Hindi ko alam kung bakit. Oh, hindi pa ipinakita ni Danny ito. Kupas na larawan ng kasal na nakatayo rito. Oh, marami na akong nakitang mga mukha sa mga larawan. Oo, wala talaga kaming ideya kung sino-sino sila. Literal, talagang, Ang daming mga litrato. well, ito ay isang nakakaintrigang gitnang kwarto. Masasabi kong tinitingnan ko ang kisame. Kaya ko nasabing nakakaintriga ito. Oh, ito ay kurbado. Malamang orihinal pa rin ang pagkakagawa ng lugar. Siguradong napabayaan na ito. Pero oo, sa isang banda,
Noong 2019 iniwan na ang lugar na ito at may mga vandals na literal na pumasok dito. Dahil ito ay pagmamay-ari ng isang napakayamang pamilya. At siguradong may mga mahahalagang gamit sila at lahat ng iyon ay ninakaw na. Sigurado ako. Totoo yan. Kung titingnan mo ang mga naiwan nila, malamang pati mga alahas at mga ganoong bagay ay nandito rin dati. Tingnan mo yan, hindi ito kahoy. Ito ay plaster ulit, plaster o marmol. Hindi, metal ito. Ay wow! May iba pa ba? Tumingin-tingin lang ako. Meron tayong maliit na library o estante ng mga libro dito. May ilang libro at isa pang hagdan paakyat. Pero kailangan naming ipakita sa iyo ang kwartong ito dito at ito ang granding kainan. Sa tingin ko dito ginaganap dati ang mga Christmas party. Danny, mas special talaga ang pakiramdam dito kaysa sa kabila. Oo, talagang mas higit pa. Gustong gusto ko ang kwartong ito at makikita mong maraming upuan sa mesa. Malamang na magkasama ang tatlong magkakapatid at pamilya nila dito para maghapunan. Ang ganda siguro panoorin nun. Gustong gusto ko rin ang chandelier sa taas ng mesa. Ang galing nun. At gusto ko, kailangan kong ituro yun. Una sa lahat may plautas sa mesa pero ang lababo na to ay parang fountain na lababo. Oo, may napaka-espesyal na tampok sa kwartong ito. Tinitingnan ko kung gumagana pa ang tubig. Pero akala mo nasa labas, di ba? Nandito ito. May cabinet din tayo dito. May ilan pa ring bagay, ilang sining at ang orasan dito pa rin. At mga bote ng alak. Bacardi. Nakatikim ka na ba nito? Kahit alin dyan. LISA. Hindi pa. Sa tingin ko, hindi naman ito sobrang Italian na inumin. Pero kailangan mo pa ring tikman ngayong biyahe. Hindi natin dapat baliwalain ang pinakamagandang piraso sa kwarto, sa itaas. Ang napakalaking fireplace na yun, sobrang laki nito na pwede ka pang magluto sa loob nito. Pwede ka talagang tumayo sa loob nito. Ganun ito kalaki. Sobrang laki. Ho. Kahit tingnan mo sa itaas, may palamuti pa sa ibabaw. Oo, sobrang interesting yan. Kasi ang may-ari o yung taong bumili ng bahay na ito noong mga 1890 ay isa talagang kabalyero. At oo, malamang iyon ang kanyang sagisag o sagisag ng pamilya nila. Wow. Tingnan mo itong fireplace. Napakagandang piraso nito. May natira pang kahoy sa sulok doon. Siguradong ang ganda nitong panoorin noon. Sigurado. Meron pa ba tayong kailangang ipakita? Sa tingin ko wala na. Sige, ipapakita namin ngayon ang isang interesanteng bahagi ng bahay. Hindi ko masabing kakaiba, pero nakaka-interes. Kakaiba kasi kung saan ito matatagpuan. Oo, tama ka dyan. Kaya kung dadaan ka sa gilid na kwartong ito, mapupunta ka sa tingin ko ay parang imbakan o garahe. At dito sa loob, meron tayong kompletong music studio na may iba't ibang klase ng instrumento. At iyon ay dahil isa sa mga kapatid ng pamilyang ito ay isang maliit na music producer. At oo, nandito lahat ng gamit niya sa loob. Nakakabaliw makita ito. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong instrumentong basta iniwan. Oo, tama. At parang ang ayos pa rin ng lahat. Parang maayos pa rin ang pagkakaayos ng lahat dito. Ang astig talaga nun. Yung mga pamilyang tumira dito o yung magkakapatid na tumira dito, masasabi kong lahat sila ay napakamalikhaing tao. Isa ay manunulat, isa ay music producer, at yung isa, sa tingin namin, negosyante. Oh, yung mga detalye sa likod. Tingnan mo yan. Ang lalaki ng speaker. Grabe. Hindi ko alam paano pa ito dinanakaw. Hindi naman. Pero ang ibig kong sabihin, Malamang mabigat kasi. oo. Kaya halos imposibleng mailabas mo yan sa bahay. Totoo. Pero oo, heto pa ang ilang kagamitan at mga kable at lahat ng gamit na ginamit niya.
pero doon sa taas. Tara, tingnan natin doon sa taas. Napaka-interesante rin kasi hindi lang mga instrumentong pangmusika ang meron siya doon. Oh, Na-stuck ako. Oh, ikaw, sige. ayos lang ako. Kasi kapag umakyat ka sa hagdang ito dito, ilalagay ka sa maliit na kwarto. Dati hindi ko alam ang tawag sa kwartong ito, pero dito siguro hinahalo lahat ng bagay. Makikita mo ang control room kung saan mo makokontrol lahat. Pwede ka bang maghalo? Oo, pwede. Sound isolated ito, kaya habang tumutugtog sila doon, dito mo lang sila mapapakinggan at makokontrol. Tama. Pero lahat ay tinanggal na, as in bawat piraso talaga. Oo, sa tingin ko mahal ang mga board na ilalagay dito. Kaya tiyak na 100. Wow. May nakita ba ako? Itong kalendaryo? Kalendaryo ng Enero ng mga salagubang? Oh, walang petsa rito. Pero mukhang hindi rin bagong kalendaryo. Dito, marami pa tayong lalagyan at gamit. Wow! Maganda. Ngayon, aakyat tayo sa itaas ng bahay kung saan dating nakatira ang mga pamilya gamit ang magandang Italianong hagdan. Pakiramdam mo na agad na espesyal ito, kahit naglalakad ka pa lang sa hagdang ito. Gustong-gusto ko ito. Ang ganda talaga. Maganda rin ang art piece nila sa hagdanan. Oo, Isang bagay na may kinalaman sa relihiyon. Medyo kakaiba. Para sa akin, relihiyoso sila. hindi ko masasabi yon dahil wala namang masyadong relihiyosong bagay sa bahay. Wala naman tayong masyadong nakita rito. Pero may maliit ding kapilya. Kaya baka nandoon ang mga matatanda. Baka yung mga mas matanda. Oo. Siguradong sigurado. Wow! Pumunta tayo sa unang palapag ng bahay. Dito pa lang, makikita na natin ang isa sa magagandang palamuti ng lupa. Hindi ito katulad ng iba, pero sa totoo lang, maganda talaga ang mga ilaw na palamuti dito. Oo. At dito, ay, pasensya na. Sasabihin mo rin yan kasi dito makikita mo agad ang pagkasira dahil sa vandalismo. Nakikita kong naglalakad ako sa mga papel at alaala ng mga taong ito. Tingnan mo ang magandang litrato ng apo, Kessing Van Mar. Nakakalungkot. At dito, hinati ang bahay. Yung isang side ay para sa isang pamilya at itong side na ito ay para rin sa isang pamilya. At dito sa gitna, meron tayong napakagandang kwarto na sa tingin ko ay dating pagmamay-ari ng isa sa mga magkakapatid. At kaya namin naisip na baka negosyante siya. Kasi napaka-formal ng kwartong ito at may mesa pa at lahat. Pero hindi kami sigurado doon ng 100%. Pero tingnan mo ang kwartong ito. Para sa akin, ito ang best na kwarto dito. Tiyak nating masasabi ito. Oh, Sa tingin ko kung titingala ka sa kisame, magsisimula ako sa chandelier kasi ang ganda talaga nito. wow, may corona pa sa taas, oo. Yung corona na nakapalibot sa chandelier, ang ganda talaga. At may painting pa kung saan ito nakasabit. Oo, Yun ang sinasabi ko. yun pala ang tinutukoy mo. Oo. Maganda siya at yung kisame ay may parang kurba. Tapos may disenyo ng mga dahon sa paligid. Maganda ang kulay na mapusyaw na asul. Sobrang ganda. Yan ay isang kwarto. Yan ay isang aparador. Yan ay isang mesa. Yan ay isang opisina. Kapag dinala mo dito ang mga kliyente mo, tiyak mabibighani sila sa'yo. Gusto ko ring makipagnegosyo sa'yo. Tingnan mo yan, Danny. Uupo lang ako dito. Tingnan mo yan. Ay, ang baba naman nito. Oo nga. At saka, itong malaking librong ito sa harap niya. Ang librong ito ay para sa accounting ng pamilya o negosyo. Nakikita kong 1,000. 905 ang petsa dito. Kaya mahigit 120 taon na ang librong ito. Kaya oo, malaki itong libro. Oo, totoo na. Oo, pare, malaki talaga ang librong ito. Pati ang globong nasa mesa. Mukha itong parang kahon ng sigarilyo or kung ano mang ganun na maaring meron sila
Napakagandang disenyo. At pagkatapos, puno pa rin ng libro ang mga bookshelf. Gustong gusto ko talaga. Kasama pati bangkang may layag. Paborito ng pusa ko. Sinasabi mo lang na wala masyadong mga relihiyosong larawan. Pero heto, may isa na namang nakasabit sa pader. Oo, totoo, totoo. Kaya siguradong may mga relihiyosong bagay pa rin sa loob ng bahay na ito. Maganda rin talaga yung upuan ko kanina. Oo, gusto ko yung upuan sa taas. Wow. Siguradong upuang pang desk ito. Oo, sigurado. Diyos ko, nakita mo na ba ang larawang ito, Danny? Oo. Iyan ang kapilya. Pasok tayo. Wow, magkasamang nakaupo ang mga bata. Oh, Sa kapilya. tingnan nyo ang kapilya. Makikita nyo rin yan mamaya. Oo. Grabe, nakakabaliw. May isa pa tayong larawan ng pamilya dito. Mukhang sosyal ang mga tao rito. Oo. Iyan ang isa sa mga pamilyang dating nakatira dito. At marami pang maliliit na larawan dito. Luma na lahat ng libro, pero nandyan pa rin sa cabinet o library. Tapos may malaking estatwa sa gilid. Sobrang laki nito. Parang kasing laki ng tao. Oo, kasing laki ng tao. Grabe. Sa tingin ko, luwad ito at mas nakakabaliw. Oh. Ang ganda. Talagang napakaganda nito. Mukhang may mahilig sa taxidermy o pangangaso dito. Kasi sa kwartong ito, makikita ang maraming ulo ng hayop. Oo, itong mga ulo ng usa. Sino yung lalaking yon? Papa? Papa ba yon? Leo ang ika-16. 1913. Oo, mula sa Vatican, Roma. Ay wow. Iyon ay 1 taon lang matapos nilang bilhin ang bahay o halos 1 taon pagkatapos nilang bilhin ang bahay. Oo. At isang napakalaking kabinet din ang nakatayo rito sa kwarto. Oh, tingnan mo yan. Nakasabit pa rin dito ang Amerikana at mga gamit. Ang astig. Isa pang sombrero na may disenyo ng hayop sa pader doon. Oh, Pakiramdam ko parang napakakalat ng pader na to. At marami pa niyan dati. Hindi mo ba ramdam na parang walang laman ng pader? maraming ulo ng hayop, painting at iba pa ang nakasabit dito. Siguradong sigurado. Sasabi ko pa lang, napatingin na ako dito. Nakita ko na napag-usapan na natin to. Oh, heto pa isang sombrero ng hayop, ulo ng baboy ramo. Mukhang marami ng pinagdaanan ang sombrerong yan. Wow, tingnan mo yung mga ngipin at detalye. Pero oh, Danny, may mesa talaga dito na may mga litrato. Malamang galing lahat sa pamilyang dating nakatira dito. Tingnan mo, Danny, may buffet party ka. Oo, ito yung pasukan. Kita mo, hagdan. Oo, tama. Ito yung likod na pinto. Oo. Naku, nakita mo na. Oo, yan ang hagdan. Ay, yan ang mga batang kasama ng nanay nila sa hagdan. Nandoon pa rin ang bagay na yun. Napakaganda talaga. Pati ito, mukhang wala sa loob ng bahay, sa tingin ko. Oo, nandun ito. Tuloy-tuloy lang, hindi ba? Sa tingin ko hindi. Hindi, yan ang hagdanan. Oo, Hindi yan ang hagdanan, oo. tama yan. Lahat ng mga larawan ng pamilya. Oh, tingnan mo ito, Danny. Yan ang fireplace. Oh, dito sila nagkakaroon ng isa sa mga kilalang dinner party na yon. Oo, nandyan yan. Oo, tama. Pareho ang mga upuan. Wow. Meron ba? Tingnan mo ito. Ang labas. Oh, kasama ng lalaki ang anak niya sa harap ng bahay. Wow. Siguro nagbabakasyon siya sa ski. Marami silang pinuntahan at pera. Siyempre, tingnan mo ang kamangha-mangha. At ang fireplace sa likod. Gusto kong sumali sa dinner party na yon, mukhang kamangha-mangha. Oo. Nakakabaliw isipin na nandito pa rin lahat ng mga alaala na to. Noong 2019 sabay-sabay na iniwan ng mga taong ito ang lugar na to. Oo. Siguradong may nangyari sa kanila. Hindi kami sigurado pero hindi ito normal. Hindi mo gagawin ito. Di ko alam. Iba ito. Wow, sige.
Oo, kailangan nating mag-ingat sa bawat hakbang natin o sa mga hakbang natin. May salamin at pako dito sa ilalim. Madalas na rin akong nagtanggal ng pako sa paa. Oo, pareho tayo. Mag-ingat tayo. Nandito na tayo sa isa pang kwarto. Siguro ito na talaga yung sala. Halimbawa, kung nasa opisina ka at may bisita, dito ka pupunta para may maihain. Sasabihin ko, ipapakita ko na lang yung kisame mamaya. Oo, ayos lang yan. Dahil yun ang pinakamaganda para lang ipakitang puno ito ng laruan. Dati naglalaro dito ang mga batang nakatira rito. Nahalatang bata pa talaga. Oh, Nandito pa lahat ng laruan. oo, yung mga litrato na ipapakita ko, bata pa sila at hindi sila ganun ang itsura sa litrato. Hindi. Yung painting ng dalawang anghel dito. Alright. Maganda talaga ito. Sa tingin ko, nasa ibang frame siya o pader. Oh, Pati si Denny. may isa pa akong sasabihin. Medyo kadiri, pero mahalaga sa kwento. May dalawang baso ng alak na natapunan, hindi na inom, at nagkaamag habang tumatagal. Oo, totoo. Baka iyon ang huling basong nilagyan nila bago may nangyari. Marami pang ibang bagay dito sa sulok ng kwarto. Sa tingin ko wala nang iba pa. Hindi, wala nang masyado. Kaya ipakita na natin. Ipakita na natin. Tingnan mo ang pinakamahalagang hiyas ng kwartong ito. Ang galing. Gusto ko yung kisame sa kabila, pero mas elegante at maganda ito. Siguradong Agaw pansin talaga ang chandelier sa gitna. Oo. Talagang kamangha-mangha ang gawa sa salamin doon. Totoo yan. Totoo, maganda. Malapit na akong maiyak sa katitingin. Ang ganda ng kisame na to. Oh, pati na rin ang mga hayop at lahat. Oh, Yung mga kuneho, siguro masasabi ko, at ardilya. kuneho at ardilya, lahat ay maganda. Oh, ngayon ko lang napansin. Sobrang interesante. Denny. Gagawin ko lang. Oo. Sige na, gawin mo na. Pero sa likod ng pintura na ito, buong pader ang pininturahan. Kaya mo bang gawin lahat? Ayokong sirain ang bahay na ito. Pintura lang yan, pero mas maganda pa sa likod. Ingat ka para hindi masira. Ay, grabe. Ito pala ang orihinal na pintura ng kwartong ito. Ibig sabihin, buong pader talaga ay pininturahan dito. Ipapakita ko ito ng malapitan. Ang galing niyan. Na-check may magagandang painting sa likod nito. Sa tingin ko, lahat ng kwarto meron. Itong buong pader na to. Oh, Makikita mo rin ito sa kabila. oh, grabe. Pwede ba? Pwede ko rin bang subukan dito? Oo, kahit saan na pininturahan. Diyos ko, gusto ko itong makita. Kaya pabalik. Oo, kung aayusin ko ang bahay na to, aalisin ko ang pintura para lumabas ang orihinal na kahoy, tapos rerepintahan ko. May hallway dito na papunta sa isang kwarto. Mga kaibigan, isang karaniwang kwarto lang. Sa tingin ko, kwarto ng mga bata, gaya ng nakikita ninyo, sigurado. At lahat ng mga laruan, At lahat ng bagay ay nandoon pa rin. dito. Medyo magulo talaga. Oo. At pakiramdam ko na ang mga pader na ito. Oo. Pininturahan din dahil doon. At ako sasabihin ko lang to at maintindihan ng mga tao kapag nakita nila yung kisame kasi imposibleng magkaroon ng ganitong kasimpleng pader tapos ganitong kisame. Oo. Parang hindi ko nga alam eh. Walang salita para dito. Oh, Ito ang pinakamagandang painting sa kisame ng bahay na ito. oh, nasa kwarto lang ng mga bata ito. Na-imagine mo bang maging bata at matulog dito? Iba siguro ang pakiramdam nun. Oo, kakaiba talaga. Ako, in love ako dito. Ang ganda ng piraso sa ganitong kaliit na kwarto. Oh. Hindi ko alam bakit ginagawa ng mga Italiano ito. Yung mga tagong maliliit na kwarto, sila pa ang pinaka-wild. Totoo yan. Mga kisame, At dito sa likod, may isa pa tayong maliit na kwarto. May mas maliit pang kwarto na dati ay nandoon. Malamang para sa isa pang bata na dating nakatira dito. Oo. Malamang batang babae. Oo. Yung batang babae na nakikita natin sa pader doon. Pero ang kisame dito ay napakaganda rin. Oh, sobrang kakaiba. Nakalimutan kong ipakita ang litratong nasa tabi ng kama. Nasa harap din ng bahay ito. ang mga bilog na bintana. Oh, grabe talaga.
Dani, namamangha ako sa bahay na to. Dito. Tingnan naman natin ngayon ang hallway na ito. Oo nga, ito ang daan papunta sa susunod na bahagi o sa kabilang bahagi ng bahay na ito. Ganda ng salamin dito. Dani. Oo, mukhang babasagin pero elegante. Talagang gusto ko ito. At dito makikita mo na kung paano hinati-hati ang lahat ng mga bahay na ito. Halimbawa, dito, bawat isa sa mga bahagi na hinati sa tatlo, ang palasyo ay may kanya-kanyang kusina. Ito rin ang entrance hall papunta sa kanilang bahay. Oo, kita mo, nandito lahat sulat nila sa sahig. Kaya siguro ito ang ginawang mesa Oo. ng pasukan ng bulwagan ng bahaging ito ng pamilyang ito. Yan ang pintuan doon at may sarili ring banyo bawat isa, gaya ng nakikita mo. Kailangan nating ipakita ito. Wow! Isang bagay. Ang ganda ng banyo. Sa tingin ko, ito ang pinakamaganda sa Italia. Tingnan mo, ang bathtub at mga inidoro sa likod. Gusto ko na pwedeng maligo sa bathtub at may salamin sa likod. Ibig kong sabihin, hindi ko alam kung ito na ang pinakamahusay. Grabe! Makikita mo rin dito na nandito pa lahat ng gamit, pati deodorant at gamit ng mga bata. Grabe! May mga litrato pa sa sahig. Dani, tingnan mo yan bilang hardin sa harap. Oo, Maganda noon ang harapang hardin. oo. Kung hindi masyadong madamo ngayon, makikita natin lahat ng bisyo at estatwa. Wow! Siguro ang ganda noon. Oo. Kaya iyon ang bahay number 1. Ngayon punta naman tayo sa bahay number 2 ng kabilang pamilya. Dani, sa iyo ang karangalan. Salamat. May ilang kwarto sa bahay na ito na hindi maganda. Itong kwarto na ito ay punong-puno ng basura, hindi na nga karapat dapat ipakita. Pero dito, Wow! oh, Ang galing nun. di ko alam paano ipapakita ang sikip kasi. Oo, sobrang sikip. Pero ito ay isang painting. Orihinal na painting ng bahay mula 1976. Kitang-kita ang ganda ng lugar na to. May green pa sa harap. Iba talaga ito. Oo, Nalulungkot ako na masyadong binago ito kasi bagay talaga ang berde sa bahay na ito. Gaya ng nakita natin, siguradong papapinturahan din ang mga pader sa loob. pininturahan lang nila ito at lalong pumangit kumpara sa dati. Parang gusto nilang gawing mas simple. Pero oo, Hindi ko talaga sa tingin gumagana ito para sa Italiano. lahat dapat magarbo, eksakto. Ay, gusto ko to. Itong pasukan sa bayan, wow. Parang bordo pa nga ang dating, pero hindi naman, Ganon talaga ang pakiramdam. Siguro isang Italian na bayan, Carcassonne. o parang ganon. Oh, ang ganda. Sige, niloloko mo ako. Mas marami pang mga litrato na nakakalat dito. At itong mga litrato na to ay siguro sa ibang pamilya na tumira dito. Oo, yung pamilya na nandito sa kwartong to. Parang mas luma ang mga litratong yon. Parang dekada 50, tingnan mo yung mga kasal na litrato natin doon. Oo nga, parang dekada 50 talaga ang dating na mga yon. Alam mo, 'Di ba? Mukha silang dekada 50 tapos ito parang dekada 20 tama. Walang 80. 8-3. Hindi pwede. Oh, mga photo album, tingnan mo yan. Wow, Tingnan mo 'yan. ang ganda niyan. Diyos ko, baka honeymoon nila yan o kung anuman. Marami pang litrato sa gitna. Ito, sa bahay. Hindi, wala itong hagdan na ganyan. Wow. Siguro ito ang bahagi ng negosyante kasi puro business na litrato lang ang makikita mo. Ito naman ang mga kasal. Oh, Pwede rin, pwede rin. pumasok kami sa banyo noon. Oo, Isang asul, isa berde. At ito ay asul. Oo, mahilig silang magdisenyo ng bahay sa kakaibang paraan.
Isa na namang guhit mula sa parehong artist tulad ng nakikita mo. Nagtataka ako kung saan ito. Parang malaking pamilihan. Hindi ko alam nasaan ka. Sa dulo. May isa pa tayong kwarto. Imbakan lang naman. Pero gusto kong ipakita ito sa'yo. Collection ulit ito ng mga larawan. Mas bago kaysa sa nauna. Tama ba? Nasa harap din ng bahay. Oo. Makikita mo ang mga bata sa harap ng bahay, pati na rin ito. May date ba siya? 2010. Hindi maaari. Kesa ang mga bata ay talagang bata pa. Malamang bata pa rin sila ngayon dahil 13 taon pa lang ang lumipas. Kaya siguro nasa 20 na sila ngayon. Wow, tingnan mo yan. Parang katulad ito ng kabilang pamilya. Oo, at siguro larawan iyon ng kabilang pamilya. Mas simple sila kaysa sa nakita natin kanina. Hindi ko alam. Maraming larawan dito. Dani, ako. Tinitingnan ko ang... Programa. Wow, oo. Pati yung fireplace naka-on, grabe. Halos pareho lahat maliban sa dalawang bagay na yun. May date siya. Abril ng 8-6. Ang daming iba't ibang panahon at petsa sa mga litrato dito. Sige, pwede nating balikan to ng paulit-ulit. Pero darating din ang oras na kailangan nating tumigil dahil puno na ng baby pictures ang photo album na to. Makikita mo, Wow! dito ipinapanganak ang mga sanggol. Oh, wow! Oo, Meron pang isa. Diyan umuulan ng niebe. Umuulan ng niebe sa lugar na yan. Hindi ko inasahan yon. Oo, ang baba natin. Grabe, wow. Astig, pati poker set at lahat-lahat. Nakita ko. Jesus, wow! Ang daming sorpresa ng bahay na to. Grabe talaga. Sige. At akala namin wala lang yun. Oo, sa totoo. Dumating kami dito na akala namin isang kwarto lang. Oo, kasi nakita namin ito mula sa labas. Nakita namin. Hindi siya mukhang maganda, pero sa totoo lang, may buhay dito, buhay ng mga pamilya sa loob nito. Nakakabaliw talaga. Oo, pinag-uusapan natin ang mga buhay. Mas marami pang buhay dito kaysa kay Jesus. Oo. Kasama ang tuta sa labas at mga litrato nito. Diyos ko, malamang magkakrus o kung anuman. Kaya yung malaking bangka sa likod nila, grabe, parang dati itong malaking kwarto. Oh, Ituturo ko pataas. ang ganda ng chandelier at lahat ng nandito. Wow! Ang ganda ng chandelier. At isang bagay na hindi pa natin nababanggit, pero ang ganda rin ng sahig. Oo, nakakalimutan mong ipakita lagi ang sahig. Oh, mosaic ang sahig dito at sa ibang kwarto sa ibaba. Ang ganda talaga ng estilong ito. Nandito pa, pati lahat ng damit nila makikita mo pa. Halimbawa, para may ideya ka kung lilipat talaga sila, bakit hindi nila dinala ang damit nila? Oo nga, bakit hindi mo dinala ang mga photo album mo? Bakit hindi mo dinala lahat ng gamit mo? Oo, Bakit mo lang iiwan dito? ang daming tanong na malamang ay mananatiling walang sagot. Ano ang meron tayo dito? Oh, interesante. Oo, yun ang mga libro, di ba? Oo, isa sa mga magkakapatid ay isang manunulat o makata at ito ang isa sa mga librong isinulat niya. At oo, parang daan-daan ang nakaimprenta. Parang dandan Oo, malamang marami siyang nabenta kung ganoon kadami ang meron siya. Oo, hindi ko alam. Wow. May isa pang palapag na kailangan naming ipakita sa iyo at masasabi kong astig din ito. Dito sa hallway, may isa pang pinal-taxidermy na usa na nakasabit sa pader. Mga tagapangalaga. Mga tagapangalaga, tingnan din ang hagdanan. Di ka pani-paniwala. Maganda ang pinintang kisame. Malamang ay orihinal pa mula noong itinayo ang lugar na ito. At may mga inscription pa doon. Oo. Kapayapaan, kabutihan, lavo, alam mo, wala kang ideya, di ba? Wala.
Nawala na ang Latin ko. Hindi yon Latin. Hindi iyon Latin. Italyano iyon. Kaya ang ibig sabihin ng pace ay kapayapaan. Kapayapaan. Oo, sa tingin ko trabaho yon. Oo. Ang kabutihan ay kabutihan. Ang virtue ay salitang Ingles. Solar na kabutihan. Oo, kabutihan. Kaya isang salitang Ingles. Siguradong Ingles yan. Maaari nga. And itong nasa taas ko, wala akong ideya kasi sobrang kupas na. Kupas. Oh, grabe. Malamang ito ang mga paniniwala o sinusunod ng pamilya. Oo. At ang ganda nitong makita. Oo. Talagang maganda ito. Wow. Iyan muna ang kisame ngayon. Sige, dadalhin kita sa unang kwarto dito sa itaas. At ito ay isang napaka-interesanting kwarto. Masasabi ko, Oh, mukhang naging opisina rin ito. Dahil dito sa bandang ito, may naiwan pang computer at lahat, maraming libro rin ang naiwan. Grabe. even a picture left behind. Grabe. Mukhang bago-bago pa rin ang larawang ito. Oh, Sa side na ito, makikita ang bookshelf at library na puno ng daan-daang naiwan na libro. gusto ko ang mesang ito. Oo, elegante talaga. May nakatayong tansong estatwa pa rin dyan. Kung di mo babantayan sa bata, tingnan mo, ay upuan. Hintay ka, ipapakita ko muna ang librong ito. Oh, Meron akong librong ito at meron din ito sa mga aklatan sa Portugal. Galing pa ito nung 1921 taon na ang tanda nito. itong libro. Siguradong sigurado ako 100%. Ayos yan! Parang ginawa ito ng mga bansa. Ang astig makita yun, grabe. Ang ganda ng payat na upuan natin dito. At ano ba ang inaasahan mo? Isa na namang larawan? Wow, pwede ba nating ipakita agad-agad? Kahanga-hanga ring makita ang naghahating screen natin dito. Maganda siya pero wala nang iba pa Oo. sa bandang ito. Ikatlong pamilya siguro ang nakatira sa itaas. Tama? Oo. Oh, itong buong palapag, oh. Mukhang mas maaga silang lumipat kasi mas luma at di nagamit dito sa itaas. Tama talaga. Kung titingnan mo, walang laman at bakas ng buhay ang kwartong ito. Oo, parang lumipat na talaga sila. Oh. Mga kisame, kamangha-mangha. Sahig, kamangha-mangha. Muli, talagang astig makita ito, ganitong klase ng sahig dito sa Italia dahil meron din kami nito sa Portugal. Oo. Dito meron tayong isa pang kwarto. Tulad ng nakikita mo, malamang naging walang kwentang imbakan lang ito dati. Oh. Ito rin ulit ang sala gaya ng nakikita mo. Oh. Pati laruan ng bata at lahat ng naiwan. Pakiramdam ko iniwan lang nila yung mga hindi na nila kailangan. Pwede mo bang ipakita yung litrato ng pamilya na 3 lang sa pader? Kasama ng tatay ang 2 anak niyang lalaki. Oh. Tingnan mo yan. Wow. At muli, Napakagandang kisame. Magandang kwarto. maganda. Ngayon na ang oras na hinihintay ninyo. Ipapakita namin ang harap ng bahay at mga hardin. Oo, hindi tulad ng mga litrato na ipinakita namin sa inyo. Sobrang masukal na ito ngayon. May isip mo ba kung gaano kaganda ang lugar na ito noong panahon ng kasikatan nito? Oo, siguradong napakaganda nito nun. Oo, pero ang bahay mismo ay napakalinis pa rin. Tingnan mo yan. Isa-isa sa ito sa paborito kong itsura ng labas sa mga isa-talianong lugar, lalo na dahil sa mga estatwang nasa itaas ng mga bintana. Diyan, nagsimula sila ng isang partikular na estilo. Ito ang terracotta na estilo. Oh, Terracotta. wow, napakaganda talaga nito. Malamang napakahirap mag-navigate dito.
Oo, subukan nating umikot sa bahay at ipakita pa sa inyo ang iba pang bahagi ng lugar na ito. Ay wow, Sobrang dami ng mga halaman dito. makikita mo. Ito ang pasukan ng lugar. Kapag pumunta ka rito, mas maipapakita ko ito. Marami ring litrato ang dito sa harap kinunan. Wow, Talagang napakaganda nito. may malaking estatwa sa taas. Bawat bintana may estatwa. Oo. Sa itaas. O kahit yung rehas ng guard. Oo, may mga disenyo ng figura. Napakaganda at kahanga-hanga. Tara, punta tayo sa simbahan. Kailangan ko pang ipakita ang kapilya, Ang kapilya. Tama. hindi simbahan. Ay, sobrang excited ako para doon. Saan na nga ulit yon? Sa tingin ko, katabi lang ng bahay yon. Kung hindi ako nagkakamali. Dito mismo. Oh, yan ba yung malaking gusali? Huwag mong sirain. Medyo naliligaw ka na. Medyo naliligaw. Oh. Malaking ari-arian. Oo. Masasabi mo talaga yan. Isa itong napakalaking ari-arian. Malaki pa ang ari-arian at marami pa ito. Tingnan mo ang mga punong ito, baka daan taon na ang edad nila. Oo, malamang tinanim yan nung itinayo ang bahay. Sigurado. 1,800, 1,700. Tama ba? Ito ay ika-18 at ika-19 na siglo. Wow, oo. Dito pala. Nakakabit pala ito sa bahay. Akala ko hiwalay. Pero di na naman nakakonekta. Bahay sa Italia. Oo, meron sila. Hindi nagkakakonekta? Maraming bahagi na hindi konektado. Bago pumasok sa simbahan, may isa pang bagay sa hardin. Ang maliit na kotse na nakapark pa rin. Lalo nitong pinapabago ang kwento. Iniwan pa nila ang kanilang kotse. Ayos pa ang kotse gaya ng nakikita mo. Mukhang hindi pa masyadong luma ang kotse. Hindi. Hindi pa siguro mga 10 taon o ganoon. Tingnan mo ang nakita ko, mga salagubang. Oo. Posibleng di pa ito nabubuksan. Kadiri sa loob. Oh. Oo, malamig. Pati kotse nila naiwan. Heto. Oo. Sige. Ipapakita na namin ang kapilya ngayon. At sinabi ko na kay Danny na ito ay isang tunay na Italianong kapilya noong una kaming pumunta rito. Ito ay dahil may Vespa cooler sa harap ng pinto. Literal nga. Pero tingnan mo din ang mga ukit. At ang mga sulat na nandoon, may parang isang crest pa nga. Grabe. Pasok tayo. Grabe. Pagpasok ko dito, agad kong naiisip ang larawan na yon. Lalo na kasi andun pa rin ang painting ni Jesus. At pati altar, pareho pa rin. Kaya literal na nakaupo ang mga bata sa harap ng altar. Wow, ang ganda. Puti lang ang natirang parte ng simbahan. Oo, naiisip ko rin na baka dati nila itong pininturahan. Malamang. Ang landas ni Jesus ay nasa pader. Ilang mga pinta. Wow, parang totoo ang mga ito. Totoo talaga ang mga ito. Tingnan mo yan, napakaganda. Yeah. Canvas. Wow, nakakabilib yan. Pati crest sa altar at dito. Di ko napansin. Wow. Namamangha talaga ako sa lugar na ito. Yan ang tamang salita. Ng pamilyang Giovanni na dating nakatira rito. Kwento ito ng 3 pamilyang nagsama, ngunit malungkot din. Marahil dahil nagkaroon ng trahedyang katapusan. Malamang sa kanilang mga buhay. Dahil kung ano ang nangyari sa lugar na iyon, hindi natin alam. Libu-libong mga larawan, kamangha-manghang kwento. Salamat sa pagsama, Danny. Ano masasabi mo sa lugar ko? Grabe talaga. Hindi ko inasahan. Sa labas mukhang simple lang. May mga simple siyang estatwa pero di ko akalaing may 3 pamilyang nakatira rito. Gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagsama sa amin. Paki-like ang video, mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng magandang komento sa ibaba. Tingnan din ang lalaki sa likod ng kamera. Salamat! Nasa description ang link kung paano suportahan ang channel. At sa lahat ng yan, gusto kong magpasalamat sa inyo at magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo sa isa na namang nakakabaliw na episode.